Mag-ano ako, kukunin ko isang kalan ginamit ng sawa ko dito sa labas. Kunin ko para mag-ano na ako ng gulay. Ang sariwa, sa ano yun? Sa dagat talaga, paghain mo ng... Ano na ako ng gulay. Hatiin ko lang tong ano, ang palaya para bukas meron pa akong gagamitin. No? Kasi, ang mahal oh, 55 isa. Grabe kang mahal ng palaya ngayon. Tanim natin kaya itong buto pa. Rapit na mag-inom. Wala na nga, hindi naman pabayaan, di ba? Wala nga ang palaya, kaya magtanim tayo ng palaya. Dati kasi may palaya kami. Yung inuuod yung bunga. Umuwi kami probinsya, pabayaan, kaya pagbalik namin, yung mga natira ko. Umuwi kami sa Romblon eh. Yan. Tapos yung talong. Yung talong. Yung talong, napaka-ginto rin ang talong. Wala nang mura ngayon. Ang mura ngayon, mumurahin ka lang. Kaya hindi ka na makakita ng mga Ito, alam mo, gagawin ko lang nito. Anuhin ko lang to. Sabusahin ko lang to parang... Dapat sinabi mo na kaling sa kanila. Itong ano to. Galing sa palengke. Binili ko lang to kasi wala ngang tanim doon. Ito binili ko 10 piso. Oh, kalabasa. Samantala dati nung tanim kami, pinamimigay niya rin mundo diyan sa mga kapitbahay, patula. Yan, inabangan nila yan, inaano nila yan, pinamimigay lang niya. Pag may tumapat sa bahay nila gumapang patula, kanila lang. Ganon, kabait ang asawa ko. Hindi nagbibinta yun. Namimigay lang niya sa mga kapitbahay. Ngayon, wala nang tanim. Kami nang bibili, di ba? Kailangan ko talagang gulay. Kailangan gulay talaga. Kasi, pag hindi ka magulay, kailangan sa buhay natin ng gulay. Lalo gaya sa edad ko nito. Kailangan may gulay. Pero ano talaga ito, ang the best. Hindi talaga ako papawala niyan. Kasi, maganda sa katawan talagang malunggay. Yan, inaano namin yan. Nilalaga ng asawa ko yan. Tapos, ginagawa namin kape sa umaga. Diba? Samahan niyo ako. Nagluluto na ako. Tapos na siya sa pag-ano. So, diba? Tatanggalan ko ng nakakalimutan ko lang ang pangalan dito talaga. Pero masarap to. Napakasarap nito. Gusto ko tong gulay na to. Ang alam ko nito, mga Bisaya lang. Ayan, mga Ilocano. May nagtitinda. Ito, talbos ng kamote. Talbos ng kamote, napaka rin to sa katawan natin. Ang ganda rin. Diba? So, aluin ko na lang. Kasi, yan, sustansya yan sa katawan. Kaya, kailangan kumain kayo ng gulay. Dati kasi noon, hindi kami mahilig sa masyado sa gulay. Puro isda. Karne, isda. Ngayon, kailangan na natin yan sa edad natin na ito. Keeper, yung apo ko, kumakain ng gulay yun. Hindi na kailangan bilhin, di ba? Kung wala kang tanim, lahat bibilhin mo. Pag nagmunga na yung patula namin dyan, namulaklak, ninakaw lang yung isang may magnanakaw diyan sa tabi-tabi lang namin. Pag nakita may bunga, nanakawin nila. Unahan kanila kasi takam-takam din sila kumain Nakaw. Kaya ngayon, na lang. Binunot talaga niya, hanatak pataas.
Pader kasi gumapang yung ano, patula. 5 bunga, gaganda ng bunga laki. Parang nag-ano ka rin. Nano, ninakaw talaga. Wala talagang ano. Parang bibinta ka. Kung napanood nila yun. Bakit? Anong gagawin natin? Di ba, ano yun? Hiningi? Ninakaw talaga yun. Kasi, nawala eh. Hayaan mo na sila. Gusto rin kasi nila tumikim ng patula eh. Ayaw nila magtanim. Kaya ninakaw. Eh, ngayon, madami naman puno yan eh. Nag-ano na sila, namumulaklak na. Dami nila. Pag namunga yan, kami madamot, namimigay kami, mga kapitbahay. Namimigay rin namin yan. Sobra-sobra. Siyempre, ikaw muna, unahin mo yung sarili mo. Tanim ka, sumugulay eh. Pag sobra, di mamigay ka, ganun lang talaga ang buhay. Tapos yung malunggay. So, third floor ha, sa drum, linagyan ng anong buhang, lupa yung drum. Binugsok yung malunggay. Ngayon, laki ng mga puno na doon taas. Ito talaga, ano talaga to, kailangan natin to, malunggay na to. Kasi, ano to masustansya. Masustansya sa katawan yan. Kalabasa, sabi nila, pag kumain ka ng kalabasa, lilinaw ang mata. Ibaliktad, kumakain ako ng kalabasa, lumabo ang mata ko. Totoo kayo kasabihan na yon. Pag kumain ka ng kalabasa, lilinaw daw ang mata. At ako, lumabo ang mata ko. Yan Sarap din to lagain. Gawin mong kape. Kape-kape lang. Talbos ng kamote, pampa sa dugo. Pag low blood ka, yan, kumain ka niya. Kaya pag uwi namin sa probinsya, magtatanim kami doon ng maraming gulay. Para, hirap din ang gulay doon eh. Uwi namin, mahirap. Then before fish na. Na basta ako, magtatanim ako dyan, wala lang pakialam tayo sa mga kanila. Ayaw nila magtanim. Kung ayaw nila magtanim, bahala sila. Basta tayo, magtanim tayo. Para pag magluto tayo, may lulutuin, di ba? Eh, wala dun eh. Kita mo 3 months ako dun. Grabe. Wala talagang magbibilang ka ng mga gulay-gulay. Galing pa sa mga Batangas yata yung mga gulay-gulay nila. Wala talaga. Paghirap din dun mga gulay. Before fish Kaya pag umuwi kami ni Mundoy doon, magtatanim siya. Mahilig ng tanim yan eh. Akong taga-harvest. Kasi ako, totoo na kapag nag-harvest ako, pero hindi ako mahilig magtanim. Pero mag-harvest, napakahilig ko mag-harvest. Tuwan-tuwa ako dyan pag nag-harvest na ako. Pero pag tatanim, hindi. Pero doon sa probinsya, walang ginagawa doon. Kailangan natin mag-cultivate ng mga tanim. Dahil kailangan natin. Hindi tayo bibili ng gulay, di ba? Malunggay lang, napakalaking tulong ng malunggay, May isda ka, lagay mo ng malunggay. So, tapos pag wala, kahit na may tuyo ko nga Si Inday Rumi nga Kita mo si Inday, sa ibang bansa na yon. Kinakain niya, puro matanim lang niya. Mga walang spray-spray. Yan, napakaganda. Napakagandang na yan, na kakainin natin na walang spray, hindi na nagagamit tayo ng spray. Kasi nakain ba spray? Oo, yun yung mga, sabi, para matanggal yung uod, ganyan. Mga, sprayhan nila yan O para mamunga, para mag-spray, para mamunga. Pangit yun. Gamot yun, may gamot. Dito, wala. Sus. Kahit na hindi mo nang hugasan ito, dahil galing lang dun sa wala naman dumi yun. Mulan-ulan. Kaya si Inday, ganyan si Inday Rumi Ipitas yun sa halaman niya ng ilang paklang. Tutuin niya. Tapos ang luto, kain na siya. So, pati mga anak niya, tinuturuan niya kumain. Kasi, kailangan. Pero ito sa bata, di pa pwede ito. Hindi siya matutunawan. Sakitan ng tiyan. Sabaw, pwede. Higop sabaw yung bata. Tapos ka na dyan pa? Malapit na Yun na, kaya magluluto na ako.
Anong oras na? Pati kumakain. Hindi kumain. Ha? Hindi Yan, pa ako binili ko kanina. Ayan, nasa misa, oh. Halo ko nga dito yan, eh. Halo ko dito. Dati, pag nagluluto ako ng mga ganito, kailangan maraming kamatis ako nilalagay. Ngayon, ginto ang kamatis. Grabe. Sumasabay siya sa, sa sibuyas. Kaya wala na, sibuyas na lang ang lalagay ko. Hindi ako lalagay ng luya. Ayoko ng luya. Huwag ko, bakit ayaw ko ng lasa ng luya. Pero marami kami luya dito sa taas. May luyang dilaw. Makain ba kayo ng luya ng dilaw? Ayun, meron dun. Pero hindi ako umaano nun. Hindi ako gumagamit ng ganun kasi ito, di ko nababalatan to kasi dagdag dagdag laman ng tiyan. Dagdag laman ng tiyan, hindi ko na binabalatan. Kasi pag binalatan mo pa, ang kunting-kunti na nga, balatan mo pa, mababawasan pa. Kaya ang gagawin ko lang to, wala nang balat-balat. Talo-talo na yan pag nasa tiyan. O, di ba? Ito mo, pag naluto ito, tingnan nyo, ang sarap. Diba? Ang palaya ay mali lang naman ang palaya to. Yung isa na yun, baka kilawin ko na lang yung mamaya o bukas. Kaya, si Inday Rumi nga, nasa ibang bansa na yun. Hindi, po ang kinakain niya, puro gulay. Kakain lang ngayon siya, tuyo. Tapos, lagyan niya na sabaw. Malunggay. Tuyo sa sahog niya. So, tatry ko nga yung ginagawa ni Inday Roaming para masubukan ko kung anong lasa. Kasi sabi niya sarap. Titikman ko rin mamaya kung masarap. Pero dahil, pritong isdang bato ang sahog nito. Hindi, hindi sarap yan pag kailangan ko itong gulay na to talaga. Araw-araw kailangan may gulay talaga. Ako pipilin puro prito, manok, karne. Karne kami, minsan lang kami magkarne. Karne nga kami dun, patak. Dapat yung lulutuin namin. Dumating isda. Isda, ano na yun? Skipper, kahit na hindi kumakain ng gulay, sabaw, okay lang. Kasi, talaga siya. Tapos na, sibuyas na lang. Iwa kong sibuyas. Lutong lang to, lutong Bisaya. Kasi sabi nila, pag lutong Bisaya daw, masarap. Tikman ko nga, masarap na talaga. Kaya, lutong Bisaya ako. Sa akin yan, pag sa amin, sa Bicol yan, ang gagawin ko yan, gigisahin ko na naman yan, sigisa ako, gata, gisa, ganyan. Pero ang gata, mahirap maggata kasi malayo ang bilihan ng nyug. Sibuyas, o kita mo, kalahati lang ng sibuyas ang gamitin ko. Napakamahal ang sibuyas. Dati, di ako gumagamit ng kalahati. Isang buo talaga yan. At malaki, ayaw ko na maliliit. Ngayon, tiyaga, lang talaga kasi wala eh. Yan ang may kasabihan tayo, di ba? Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ano kasabihan, di ba? Kaya kayo, pag nakita nyo tong video ko na to, ayahin nyo ako para maganda. Ganda, para tayo. Ako, kahit na ganito, may sakit ako ng diabetic. Diabetic ako, nag-maintenance ako. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako ng insulin. Pero, dami ko naramdaman. Mata ko talagang iniinda ko. Pakahina ng mata ko na. Kasi apektado ng sugar. Kaya, ayun. Ingat na kayo mga bata, kabataan niyo. Yung kasi, noon, hindi ako giingat. Pag gusto ko soft drinks. Isang soft drinks, inom talaga ako niyan. Gusto ko chocolate, kain ako. Pag gusto ko ice cream, ganoon ako. Hindi ako nag-iingat. Pag may edad ka 50 pataas, doon mo na maramdaman kung paano maghirap na may sakit. Kaya, okay na, kawali. Saan ang kawali natin dito?
Daming isda talaga, grabe. Hoy! Pumasok ka! Shh! Labas! Labas, 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 labas! Shh! Pa, oh! Oh! Oh, ah. Hindi sa akin natakot si Tigre, pero sa kay Raimundo, galit na galit. Ano, isang paswit lang. Pero sa akin, hindi siya natakot. Kahit na anong gawin ko. Anong gagawin ko dyan, yung... Ah, ganun din pala. Ang gawin ko siyang... Gawin tayo. Wala. Dali lang, kukuha lang ako ng sabida. Wala na. Ano to ba? Dito ka? Atay? Sa aso yan? Hindi pwede sa atin? Sa aso, talaga. Ba't yan? Sa kasirulang ng maliit sana? Alin, alin. Yan, sa kasirulang maliit sana. Tagal na kung sila magalang ng kawalos. Kaya ganun. Zero na lang. Yan, dapat nakatulong dito. Yan. So, yan. Luto-luto muna. Luto-luto muna tayo. Naka-live. Para Live siya? Nagbablog si... doon. Magluluto nga ako. Napakita ko sa iyo kung kasarap yung luto. Vlogger si Madir. Yan ang pamagat ng ano niya. Vlogger si Madir. Vlogger na, mother nyo. Vlogger na. Tingnan niyo. Ang ina nyo. Bakit si Rumi nga, hawak-hawak pa yung bata, niluto. Dito na kukuha ng mantika. Okay. Saan ka kuha ng tika? Patingin. May Ayan. Palit ko ng isang tika doon, oh. Kamit yan, eh. ha? Ayan. Ano yung sekreto? Huwag na kang mais. Saan ko yan? Asa na? Saan dito yung ako? Bawang. Ay, binalik ko doon, oh. Akala ko hindi pwede gawin. Ano to yun, eh. Sinasabi ko sa iyo eh. Wala, anin ko yan. Buo pa yun, eh.
Lalagyan ko. Kakukuha ko nga sa tindahan, di ba? Ang paksiw nga talaga, ano ba naman ito? Sa aso yan. Ulam ng aso yan. Kailangan dapat hindi mo niluto dyan. Nakaliit na kawali. Wala ka ng suka. Grabe ang apoy. Naan mo. Na natin, sinabi mo eh. Ang hiwag yun eh. Yun ang hiwag. Ito lang natin. Eh, ano kasi? Pinatay mo? Pinatay oh. Ang sabi ko, malas ka na lang dyan, ha? Hindi ka kasali na dito sa pag-vlog ko. Gusto mo ikaw na lang kaya? Sabi mo? Patayin mo yan. Parang naglalaro rin. Hindi pa ako tapos. Ano pa ang tatapusin mo dito? Yun, atay ng isda. Nasaan? Ano halap mo dyan? Oo, halo na lang dito yun. Ikaw? Malinis na yun? Oo, malis. Hugasan ako. Hugasan mo pa isang buwas. Pwede na dyan. Pwede na yun dyan. Halo ko na yung mga atay dun sa isda daw na hinalo, tinanggal niya. Sarap yun. Lutuin mo natin yung kalabasa kasi matigas-tigas siya. Tigas yung kalabasa. Ito, to? Hmm. Itong mga takip na to. Ang daming takip dito, hindi naman kasya sa mga kaldero. Tanggalin mo yung ibang takip. Halo na yung mga takip. Ito. Wow, dapat dito. Kahit na ito na lang halo natin, hindi na natin lagyan ito. Sa'yo mo na yan isa. Dali lang, hindi pa na anong ilalim eh. Okay, luto na yun. Ngayon mo, tay. Wala pa! Ano, bitawan ko na, ikaw na magluto. Ha? Itong darling ko na to, ewan ko. Hindi pa nga naluluto yung kalabasa eh. Tagalang kalabasa maluto. Gutom ka na?
ng lagay mo na sa rep kaya yan. Tanim natin yung ampalaya. Diyan, mayroon yata diyan ano pa eh. Budbud mo nga yung buto ng palaway, ampalaya diyan. Yung bahala. Para sunod na araw, di natin bibili. May haharvest na naman tayo dyan. Gugutom na, ng oras na. Galauna na yata. Oo. Hello, mga ano mga kasister ko, kay dadang ko. Gawin niyo yung ganyan para malibang-libang kayo sa buhay niyo. Ako, ganun ginagawa ko eh. Pero ano pa lang naman yan eh. Video cam lang yan. Hindi ko, kung maganda yan, kung ano, live, naka-live. Ganda. Hindi ko rin na-live yan. Pag maganda mamaya ang resulta nitong video ko, ipopost ko yan sa Facebook. Para kita nyo kung anong ginagawa ni Aling Marlene. Libang-libang ko lang to eh. Kasi walang magawa. Ayan eh. So, pag titingnan nyo pag naluto yan, masarap. Masarap yan. Oh, ito mga gulay ko. Yung pinuha ko doon sa taas. Kanina. Sahog ko yung ano na lang. Yung atay ng isda na bininis ni darling ko. Dami kaming ulam. Mga siguro mga 2 weeks yan. Hindi kami bibili ng ulam. Kasi dami namin nabili kanina. I-freezer na lang namin. Nisa-isa mo sana ba? Kinupong-kupong parang pagtanggal mo naman yan. Babakbakin mo lahat. Isa lang. Paglaklot mo ng ganun. Oh, isang luto. Siliwang ko yan. Linan mo yung sila silyado. Tapos yan. Saan yun? Nandito si ano, nandito yung anak mo, si Rinalyn. Pag si Rinalyn, pag nandito yung anak kong bunso. Pag nagluluto kami ng ganyan, mga isdang bato, ay, di mo mapapasok sa kusina yan. Pasok yan, isprayan muna yung pabango yan. Ayaw talaga niya ng amoy ng ano na yan. Itong anak naman niya ngayon, parang manaris na nanay niya. Pag nakaamoy ng lansa, sasabi niya, lala, baho. Ayaw, baho. Hindi talaga yan. Kaya parang nagmana rin sa nanay niya yung anak niya. Ay, wala eh. Masarap kaya yung ano na yan. Oops. Hindi na oh. Dadalhin mo sa ano. Kasi puno na dito. Doon naman sa kabila. Sa may tindahan. Sa loob ng ano, freezer. Ay no. Masarap yung ano, masarap yung kaysa bibili ka lang itong ulam, di ba? Ang gagawin na lang, ako talaga, kahit na sabihin mo, ano na yan, sabi niya, ay, masarap din yung pagderita, yung tinula, yung ano, ay, hindi talaga ako. Ano lang gagawa, kahit na, ano, sarili ko talaga, ayaw ko talaga, umano lang ano. Gusto ko talaga sarili ko luto. Natin ba ito?
natin, mga 5 minutes. Tapos lagyan natin itong malunggay kasi ganda yung lutong-lutong ng malunggay. Mas pangit yung wait lang. Pwede lagyan. Malunggay. Pampahaba ng buhay. Ang malunggay. Wow. Ayan. Kailangan natin sa katawan ng malunggay. So, pamagtanim ng maraming malunggay para hindi maghirap sa malunggay. Ewan ko kung pwedeng ilagay kong prito o lagyan ko kaya ng prito o hindi na. Pwede na yung sahog ko na yun. Kasi ano naman yun, sariwang isda. Tama, may kulay, tapos may prito, di ba? Tapos, kainan na. Buhay, nanay. Ganito talaga. Apa namanya? Putol-putulin. Nga ako natapos eh. Kakain pa nga ako dyan. Papakita ko sa akin. Kasi mga bata. Lasang isda. Isdang dagat. Sarap talaga ng isda. Gutom mo na? Gutom na yung darling ko. Lapit na. Akin na, diba? Malapit na! Ano to? Bibilat ko na. Huwag ka magbilis mo na ngayon. Makulimlim. Yeah. May init sa taas? Daing. Hindi naing na ano. Hindi naing yan. Bibili daw niya. Ang init. Lalagay ko na yung malunggay para kasi ayaw ko naman yun. Gusto ko medyo luto-luto yung malunggay. Kasi mahirap kumawin yan eh. Oh, sarap. Sarap. Mamay pa lang, isda na talaga. Isda na sa karagatan talaga. Wow, sarap. Sarap. Ang sarap talaga. Yung isda na ano. Ito. Ngayon. Sarap. Sabaw pa lang. Ano na ulam na. Sarap. Ang sarap talaga. Tapos ito kakain na. Masarap na ulam. Lagay ko na pang ano na ito. Bakit pala ito bakbati. Yan ha. Kaya ito na yung malakbati.
kami. Inisin na natin ng misa para makakain na. Maraming pagkain nakatakip-takip. Mahila kasi yung ugan ko eh. Kasi pumasok sa school. Ulam naman niya, prito. Mahilig sa prito yun. Paper. Pritong isda. Isdang ito, tatapo natin itong buto para matanim. Tanim ni Mang Rian. Sunod na ano yan. Hindi na ako bibili ng ano, ng palaya. Hanggang na yan dyan. Bubungan na yan dyan. Magugulat ka na lang. Tawag ako ng asawa ko. Kaya may mga gulay doon sa likuran. Ganda. Ano yan? Ganda. Magandang bunga ng akula. Akula namin na mawala pa. Kaya po nang may marami. Ang lalaki, haba nga ng bunga dati yan eh. Ngayon, mga ano na lang siya, mga tabak na lang mga maiksi. Kasi ano eh, parang may ba na yatang bindi yan. Unang binigal na Bicol, dala ng nanay ko. Grabe, taba. Taba talaga, taba na mahaba. Kaya tuwa sila pag nakikita nila sa gata dito sa puno. Ano sila, tuwa sila. Kain na tayo. Ulan na yata. Okay. Puro dal-dal sa labas. Bantay kasi ako ng tindahan kasi yung asawa ko nagawa ng ano, isda. Yung oras naglinis ng ano. Naglinis ng isda. Tagal. Ito na po yata. Oh, sarap. Tignan natin. Overcook na. Tangki. Pag niluluto talaga ng matapos siya, tangki ka rin natin natin. Pili ka rin. Kailangan niluluto ka. Kailangan ilalak mo talaga. Tapos, tapos yung ano. Sunod. Sarap. Sarap. Amoy pa lang, talagang ulam na. Sarap. Ako basta ako may gulay lang ito. Prito. Hindi ko na tinawag yung prito kasi ano eh. Tawag doon. Yung ano na lang nilagay. Sarap dito. Kaya na, kain na tayo. Ayun, ang luto ni Aling Marlene. Ito, may prito, tsaka may ano. Kain na kami ng darling ko. Hindi kain tayo. Kasi, launa na eh. Gusto ko ito sinangag. Sinangag ito ilagay ng tingali. Sarap ito sinangag. Oh, tigas. Ako na lang yung sinangag niya. Ang darling mo nasa taas. Binilad niya yung daing. May na yung pakain. Kain muna tayo. Ito ang gulay. Ito lang, ganito lang kanin ko eh.
Hindi na ako magdadagdag niyan kasi bawal. Kaya dadamihan ko yung gulay. Yung gulay ang diyan ako babawi sa gulay. Gusto ko talaga kamay din. Ito, prito. Naman prito ako. Pritong isdang bato. Kinabay ko na. Ay, mali sa mga kabay ko. Isda. Kapa. Para ako, naalala ko na tuloy na parang nandun ako sa room dun eh. Ito, laki na ito. Ano kaya ito? Lapu-lapu daw yung sabi ng masawa. Lapu-lapu. Sarap. Sarap. Lapu-lapu nga. Sarap talaga. Darling ko, may nang kakain kasi kumain na rin kang yan sinangagan. Ano ginawa siya yun? Basta. Ginagawa akong kanin. Yung yung gulay. Ang kanin, para yun ang ulam ko. Kasi kung di tayo mag-ingat, wala, maiiwan natin yung mga mahal natin sa buhay kaagad. Kailangan talaga mag-ingat tayo sa sarili natin. Sarap. Sarap ng gulay. Sa araw-araw talaga, pag ganitong ulam mo, gulay, ay ka. Pala yan. Sa amin nun, maliit pa kami. Nalala ko nanay ko, tatay ko nun. Kukuha ng mga pako. Tapos sa sapa. Tawag doon. Pag akyat ng tatay ko, may mga maliliit na hipon siya. Na dala-dala. Tapos yung pako. Talbos ng gabi. Halo yun. Yung agnaya. Alam nyo yun, yung kulay red doon sa may tabi ng nilog. Na parang pako rin siya. Sarap yun. Pag sinabawan mo yun, ang sabaw magiging ng kulay. Ganun madalas ang ulam namin doon sa malilit pa kami. Tapos pag walang bigas, taghirap, gaya ngayon, 'di ba? Taghirap ang bigas. Naranasan namin yung kumakain kami ng mais na grabe, umiiyak talaga ako pag yun ang hinain ng nanay ko sa hang. Hindi talaga namin yung gustuhan, masakit tiyan ko. No choice ka naman kasi wala yan, taghirap talaga ng bigas. Kaya ngayon. Kaya nagpasalamat naman ako dahil yung mga anak ko di dinanasan ng ganun. Pero kami dinanasan namin talaga yun. Kahirapan. Kaya dininig din ng Panginoon yung dalangin ko na sana sabi ko, wag naman danasin ng mga anak ko yung dinanas namin yung maliliit. Ganon din pala sa Raimundo. Punto rin niya. Ganon din siya. Nangyalit pa sila. Nanghihila daw siya. Bata pa siya, nag-aaral siya. Imbes na makipaglaro siya. Hindi, doon siya sa dagat, nilista. Para lang may maulam. Kaya kakaway mga anak ko para nasin ng ganun. Dinasal ko talaga sa Panginoon na
Nagmamanda natin yung mga anak ko. Ganun. Kaya, yun talaga, discard-discard para makaraos. Kalabasa, ramen, pwede nang lutuin lang itong kakainin mo sa maghapon. Umaga, ano sa pag ano, kalabasa, ang gata. Walang kanin yun. Ginagawa ko noon, kami ng ate ko, panganay namin, kay pangalawa ko. Hanap kami ng buko nyog na mababa-baba, akit kami dalawa doon, isa kami puno. Hanap kami ng buko doon, kain kami sa taas. Naratan nyo yun. Akit ako doon talaga, maliit pa ako, mga high school elementary yata ako nun. Hanap ng hanap sa amin nanay namin. Yung pala, nasa taas kami ng buko, ng nyog. Doon kami nagsisibak ng pagkain, buko. Kakainin namin yun doon sa taas. Para malaglan ng naman siyan. Tapos, punta naman sa school. Lakad ka na naman. Layo ng school namin na eh. High school lang kami nun eh. First year ako. Sabi ko sa'yo, ang dinanas ko doon talaga, grabe kahirapan. Kaya, sabi ko, sana sa pag nagkapamilya ako, huwag naman danasin ang anak kong ganito. Danasan nyo yung naglalakad ka, piniyak mo yung nyug na laglag. Yung laglag na nyug, kasi, biyakin mo, tigas yun eh. Ang tawag sa amin noon, sa Bicol, lando, na, nalaglag talaga lang. Biyakin mo yan. Hati kami ng ate ko, lakad kami, punta sa school. Yung ulan pa. Habang naglalakad kami, sige, kakapangkal namin doon sa nyug. Nalagyan lang ang tiyan namin ng ano, ng laman loob ba. Doon, gano'n paghihirap namin. Kapay ko naman, karpentero. Okay. Marami kayong magkakapatid. Hindi talaga nakasapat yung sinasahod nyo. Kaya ngayon, mga kabataan, pag nakita nyo ano na to, magsikap kayo. Huwag nyo danasin yung dinadaras namin na kahirapan. Sikap talaga. Pag may sikap ka, may tiyaga. Ako, makakapag-aral, makakapagtapos dahil mga pinatapos ng nanay ko eh. Alam ba naman kami undergraduate ng high school ako. Pero sinikap ko talaga. Lahat ng dinanasan ko sa buhay ko. Tinda ako ng ulam, papaluwagan ako, palugan. Lahat para makatulong ako sa tawa ko. Guardian mister ko. Kaya, swerte naman ako dahil may kapatid ang asawa ko na mabait, napakabait. Manilani. Tinulungan yung mga anak ko makapag-aral. Ako lang, hindi naman nagsikap. Anak ko. Ano ko lang yan. Importante, healthy tayo. Napakabait ng kapatid niya. Ray. Okay naman sila mabait. Okay naman sila. Magtutulungan sila magkakapatid. Ayun, kaya manailanin talaga. Baw na baw talaga ako dyan. Wala akong masasabi sa kanya. Napakabait. Super. Hanggang kaya niya tumutulong talaga siya. Pero pag cross ka na, hindi na kailangan. Pick up na tayo. Hindi yung puro asa na lang, di ba? Nasa ka ng asa sa. Puro ka tinutulungan ka na. Doon ka na talaga. Nakafocus ka na. Tapos na. Normal na yun. Kanin ko. Hindi na. Gusto ko pa sana kumuha eh. At bawal eh. Ang gulay talaga oh. Papakin ko yung gulay ko. Sarap. Sarap talaga. Gulay lang talaga masarap. Meron naman sila. Nauubos ko na.
Sige na, babay na. Sunod na naman na vlog tayo. Bablog na nga lang ako para may malibangan ako. Maganda naman yung ganun, di ba? Ito, kwentuhan lang tayo. Ano naman masama doon eh. Gusto nyo panoorin ako, di okay lang. Hindi naman. Baka, kasi si, ako, intanyo ako doon kay Inday. Inday roaming na yun. Hala, sige lang siya. Habang kargang bata, naglilinis, nagluluto. Kain siya, bit-bit yung bata. Nakakarawa siya. Libang siya. Wala. Sige, bye. Next, na naman tayo ha. Bablog ulit ako sunod. Bye. Love you.